Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-aralan ang tungkol sa paggawa ng table at chart at ang paggamit ng sort and filter tool. Pagkatapos ng aralin, matutunan mo ang mga sumusunod na most essential learning competencies tulad ng nakagagawa ng table at chart gamit ang word processing at nakakapag-sort at filter ng impormasyon gamit ang electronic spreadsheet. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, sagutan muna natin ang unang pagsubok. Panoto, basahin at unawain ang sumusunod na pahayag. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay tama at malungkot na mukha kung mali. Una, ang sorting ay pag-aayos ng mga impormasyon o datos ng paalpabetikal. Pangalawa, ang table ay gumagamit ng mga imahe o simbolo upang mas mapabilis ang pagsusuri ng datos. Pangatlo, ang rows ay mga pahalang na linya sa isang table. Pang-apat, maaaring ayusin ang mga numerical at tekstual na datos sa pamamagitan ng chart. At panglima, ang chart ay visual na modelo ng mga numerical at tekstual na datos. Mataas ba ang score mo sa unang pagsubok? Magaling! Kung ang score mo ay mababa, huwag mabahala dahil tatalakayin pa natin to at tiyak pagkatapos nating pag-aralan ito, taas din ang score mo. Ngayon, magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Tukuyin kung ang nabanggit ay isang web browser o isang search engine. Ganito rin ba ang sagot ninyo mga bata? Magaling! Talagang naunawaan ninyo ang nakaraan nating aralin. Ngayon ay dumako tayo sa ating aralin. Ano nga ba ang table, chart, at sort and filter tool? Ang table ay koleksyon ng mga datos o impormasyon na nakaayos sa row at column upang mas mabilis itong i-interpret. Samantalang ang chart naman ay gumagamit ng maimahe o simbolo upang mas mapadali ang pagsusuri ng mga datos. Upang mas maging maayos ang pagkakalagay ng mga datos o impormasyon sa loob ng isang chart at table, gumagamit tayo ng sort and filter tool upang mapagsunod-sunod ang mga impormasyon ng paalpabetikal at upang masala ang mga impormasyon na pasok sa pamantayang itinakda ng user. Narito ang hakbang sa paggawa ng table. Upang makagawa ng table gamit ang MS Word, click natin ang Insert at click natin ang Table. Pwede tayong makapag-insert ng table dito sa magitan ng mga boxes na ito. Pwede tayong bumilang kung ilang rows at kung ilang column ang gusto natin. Pag i-click naman natin tong insert table na ito, lalabas naman tong ganito. So pwede tayong makapili ng ilang columns at ilang rows. Halimbawa, ang column natin ay 3 at ang rows naman natin ay 6. Tapos okay natin. So magiging ganito na ang hitsura. So ito na yung table natin na may 6 columns at 3 rows. Ang rows ay mga linyang nakahilera pahalang, samantalang ang columns ay mga linyang pababa. Ang cell ay ang kahon kung saan nagtatagpo ang mga column at row. May iba't ibang uri ng chart. Una, bar chart. Binubuo ito ng mga pahalang na parehaba
na nagpapakita ng paghahambing ng mga numerical na datos. Pangalawa, column chart na gumagamit ng mga patayong bar upang ipakita ang paghambing ng mga numerical na datos. Pangatlo, line chart. Binubuo ito ng mga linya na nagpapakita ng trend o kilos ng pagtaas at pagbaba ng mga numerical na datos. At pang-apat, pie chart. Kamukha ito ng petsa pie, nagpapakita ang ganitong uri ng chart ng pagkakahati ng isang buo sa iba't ibang kategorya. Narito naman ang hakbang sa paggawa ng chart. Ito naman ang mahakbang sa paggawa ng chart. I-click natin ang Insert tab at piliin ang chart. I-click ang chart at piliin ang uri ng chart na nais gamitin. So piliin natin ang column chart. I-click natin ang OK at ganito na ang lalabas. Tapos pwede nating edit ang mga datos sa loob ng chart. Halimbawa, merienda. Ito na yung column chart natin. Then click File and click Save As pag gustong i-save. Then click Browse. Tapos lagyan mo na siya ng file name. Upang maging mas maayos ang mga datos sa loob ng iyong table o chart, maaari mo rin itong ayusin ng paalpabeto gamit ang Sort and Filter tool. Narito naman ang mahakbang sa paggawa nito. Magpasok muna tayo ng mga datos sa ating table. Kung i-save, so click Save As, then Browse, at lagyan ng file name. Halimbawa, Kinita sa Merienda. Ngayon ay natalakay na natin kung paano ang paggawa ng table at chart at ang paggamit ng Sort and Filter tool. Dahil sa angkin ninyong talino at galing, batid ko na naunawaan ninyo ang ating aralin at kayang-kaya nyo itong gawin. Lagi lang tandaan, upang mas mapadali ang pagsusuri ng mga impormasyon at datos, maaari nating gamitin ang table at chart. Maaari rin tayong gumawa ng table at chart sa tulong ng MS Word o MS Excel. At para mapadali naman ang pag-aayos ng mga datos sa loob ng isang table o chart, maaari nating gamitin ang Sort and Filter tool. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, bye-bye, ingat kayong lahat.